Nanatili ang anino ni Akira sa parehong posisyon saglit. Pagkatapos ay ini-deactivate niya ang kanyang shadow skill at malakas na itinapak ang paa sa espada ni Kiyomi. Hindi ko lang pwedeng sabihing tsamba iyon, bakit mo alam ang mga kahinaan ng shadow step? Pahayag niya, nagsinungaling si Kiyomi na may alam lang siya ng kaunti tungkol sa mga assassins, pero hindi naniwala si Akira at para sa kanya, si Kiyomi Aki ay puno ng misteryo. Itinatago niya ang isang kamay sa kanyang likuran habang hawak ang isang dagger. Pagkatapos ay ipinakita niya ang dagger habang mapait na nakangiti at sinubitan ang sariling daliri. Alam mo ba ito? Tanong niya. Umagos ang kanyang dugo sa lupa at gumawa ng purple na usok. Binalot ng usok ang paligid at lahat ng mga gising na adventurers pati si Zero ay walang ideya sa skill na ito. Kumalat ang usok sa dungeon. Nabalot nito si Kiyomi. Alam niya na isa rin itong assassin skill na tinatawag na Dark Contract. Naramdaman niya ang isang pamilyar na pagkalasing na nagparamdam sa kanya na si Akira ay isang contract assassin. Inihagis ni Akira ang isang dagger sa kanya pero nasalo niya ito ng madali. Alam niya na ang skill na ito ang magiging pinakasikat sa loob ng 20 taon at alam niya ang mga tricks. Aatakihin na sana siya ulit ni Akira pero nahuli niya ang kamay ni Akira. Nasa lupa si Akira sa kanyang shadow form. Nagulat siya na nakuha pa rin siyang huliin ni Kiyomi nang hindi handa. Pinalo ni Kiyomi ang kamay ni Akira kaya ang dagger na hawak ni Akira ay umikot sa itaas nila. Sobrang inis ni Akira at gustong ubusin si Kiyomi, pero hawak pa rin ni Kiyomi ang dagger at inihagis ito sa bowl ang lumilipad sa loob ng usok. Lumabas na ang bowl ang ito ay isang eyeball at tinatawag itong shadow messenger ni Akira. Matapos itong tamaan, dahan-daang nawala ang contract. Nawala rin ang messenger at nalaglag ang kutsilyo sa lupa. Nagulat si Zero na maayos na ang area dahil kay Kiyomi Aki. Pinulot ni Akira ang dagger at ipinahayag na umakto si Kiyomi na parang alam niya ang lahat tungkol sa mga assassins. Ipaubaya ko na lang iyan sa imahinasyon mo, may mali kang pagkakaintindi sa isang bagay, dagdag niya habang sumusugod kay Kiyomi Aki. Aatakihin na sana niya si Kiyomi Aki gamit ang kanyang dagger pero nasangga ito ni Kiyomi Aki. Inayon niya ang kanyang binti at sinipa si Kiyomi Aki ng buong lakas. Tumama si Kiyomi Aki sa mga rehas at narinig niyang sinabi ni Akira na kahit kaya niyang mag-counterattack, hindi niya pa rin matatalo ang isang S-class na gaya ni Akira. Nakasandal pa rin si Kiyomi Aki sa rehas. Nararamdaman ni Zero na masyado na siyang mahina para lumaban pabalik kaya tumakbo siya patungo sa kanya at naghandang tumira. Nakatayo siya sa harap ni Kiyomi Aki para harangan si Akira sa pananakit kay Kiyomi Aki. Mapait na tumatawa si Akira sa kanya, pero nagbago ang kanyang mood nang makita niyang itinaas ni Kiyomi ang kanyang ulo at tinanong siya kung bakit siya tumatawa. Akala ko halata na iyon para sa isang assassin, pero nailigtas ako ng mababa mong attack power, pahayag niya. Kung ibang S-class job iyon, naniniwala siyang agad na siyang napatay. Attack power. Ganoon ba, so may tsansa ka bang manalo? Sagot ni Akira. Sa ngayon, nakatayo na si Kiyomi at sinabihan si Zero na lumayo muna. Pagkatapos ay sumagot siya ng yes, dahil kampante siya na talagang may tsansa siyang manalo laban kay Akira. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang status window at tiningnan ang kanyang proficiency status na nasa 81 points na. Nagulat si Zero nang makita ang status sa harap ni Kiyomi. Kinumpirma naman ni Kiyomi na naabot na niya ang kondisyon para ma-unlock ang isang hidden job. Parehong nagulat sina Zero at Akira dahil hindi nila akalain na mayroon palang hidden job. Agad itong in-unlock at nirelease ni Kiyomi. Nag-change job siya, at habang nangyayari iyon, binalot ang katawan niya ng isang Azure Light. Naalala niya ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya at alam niyang ang lahat ng ginawa niya ay para sa sandaling ito. May lumitaw na quote at isinuot ito ni Kiyomi. Lumabas na ang hidden job na na-unlock niya ay isang crafter, at sa wakas ay nakuha na niya ito. Nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. Tinitigan niya si Akira at nakita niyang litong-lito ito kung ano ang ibig sabihin ng crafter. Sinabi ni Zero na hindi pa siya nakarinig ng job na nangangailangan ng pagiging classless. Pero ayon kay Kiyomi, ang pagiging classless ay iba sa requirement, pinili niya ang classless job dahil mabilis mag-accumulate dito ang proficiency. Sinabi ni Akira na hindi niya alam kung ano ang proficiency,
pero naniniwala pa rin siyang ang pagpapalit ng job ay hindi makakapuno sa gap ng kanilang skills. Inihagis niya ang kanyang dagger kay Kyumi at dumami ito nang gamitin niya ang kanyang Serpent Strike skill. Inactivate ni Kyumi ang kanyang craft skill at may lumitaw na nakakasilaw na liwanag kasabay ng isang sandata. Isang Troll's Greatsword ang bumagsak sa lupa at lahat ng dagger ay naharangan. Nagulat si Akira nang makitang nag-summon si Kyumi ng sandata sa harap niya. Sinabi ni Kyumi sa kanya na hindi niya ito ni-summon, kundi ginawa o ni-create niya ito. Masyado pang maaga para magulat ka, dagdag niya habang gumagawa ulit ng ilang sandata. Natakot si Akira, dahil alam niyang nasa panganib na siya. Alam naman ni Zero na ang dami ng magic power sa bawat sandata ay hindi matatawaran. S-Class Assassin, ipakikita ko sa iyo ang view mula sa tuktok ng proficiency, sabi ni Kyumi. Hindi makapaniwala si Akira na may job na nakakagawa ng mga espada. Ngumiti sa kanya si Kyumi at sinabing ang job na ito ay iba sa pag-summon ng duplicate gamit ang magic power. Hindi makapaniwala si Akira na ang paggawa ng ganito karaming material gamit ang magic power ng isang tao ay posible. Pinagpapawisan siya at nangangatog sa pag-iisip na imposibleng malampasan siya ng isang D-class. Anong problema? Kung hindi ka lalapit, ako ang lalapit sa iyo, sabi ni Kyumi. Nag-craft siya ng isang long sword, at nang lumitaw ito ay kinabahan si Akira. Kinontrol ni Kyumi ang longsword gamit ang kanyang kamay at isinaksak ito kay Akira nang walang pag-aalinlangan. Natulala si Akira, at sa huli, nahati ang katawan niya. Nahulog ang ulo niya, pero laking gulat na ang katawan niya ay naging black and white at dahan-daang naglaho na parang usok. Na-realize ni Kyumi na ang nasaksak niya ay clone lang ni Akira, na isa pang skill ng isang assassin. Sa sandaling ito, nakatitig si Zero kay Kyumi nang hindi nalalamang ang tunay na Akira ay nasa ilalim pala niya. Tuliro pa rin si Akira sa kapangyarihan ni Kyumi pati na ang bilis nito. Sa kombinasyong ito, nakakaramdam na ng panganib si Akira. Nag-craft ulit si Kyumi ng isa pang sandata at hinugot ito mula sa lupa. Gumawa ito ng isang flaming aura, at lumabas na ito ay isang nagniningning na espada na luminous. Hinawakan niya ang espada at itinaas ito, nagniningning pa rin ito, at gamit ang espadang ito, nagcast siya ng illuminate skill. Nabalot siya ng apoy, at matapos ay activate ang kapangyarihan nito, pilit na lumabas si Akira. Nagulat si Zero dahil hindi niya akalain na nasa ilalim niya pala si Akira. Habang kinokontrol ang kapangyarihan ng illuminate skill, nagcast si Kyumi ng isa pang teknik, ang tinatawag na Ice Sword Frostbind. Ilan sa mga espadang ito ang lumitaw, at tinitigan ito ni Akira ng may kaba. Tumakbo siya palayo dahil alam niyang hindi magpapakita ng awa si Kyumi. Pero nirelease ni Kyumi ang lahat ng mga espada at inatake ang mga ito kay Akira. Inwasan ni Akira ang ilan sa mga espada, pero natisod siya at natamba sa lupa. Na-stuck siya dahil sa yelong bomb alot sa kanyang mga paa. Ano ka ba talaga? Hindi ba classless ka lang? Paano mo nabasag ang assassin skill ng ganoon kadali? Sigaw ni Akira. Naglakad si Kyumi patungo sa kanya at sumagot na dahil mababa ang attack power at defense power, at ang tanging Katanji-tanging feature na mobility ay nasil na, wala na siyang magagawa pa. Galit na nakatitig sa kanya si Akira, at sinabi ni Kyumi na tapos na ang lahat. Nagcast pa siya ng mas maraming espada, at nang makita ito ay lalong natuliro si Akira. Nirelease ni Kyumi ang lahat ng espada at itinaas ni Akira ang kanyang mga kamay para harangan ang mga ito. Pero anong magagawa ng mga kamay lang? Sa huli, tinamaan siya ng napakaraming espada at namatay. Ang kanyang mga alagad ay nakatitig lang at hindi makapagsalita. Wala sa kanilang naglakas loob na atakihin si Kyumi. Mayroon pa bang gustong magpatuloy? Tanong ni Kyumi. Walang sumagot, at nakakagulat na ibinaba nilang lahat ang kanilang mga armas at sumuko. Huminga ng malalim si Kyumi at ngumiti nang makita ang mga adventurers na tumatalon sa tuwa at nagbubunyi sa kanyang tagumpay. Inabutan naman ni Zero ng mga antidote ang mga sugatang adventurers. Nagkamalay na ang lahat at nagtulungan. Tiningnan ni Zero si Kyumi at nakitang itinatali nito ang lahat ng miyembro ng Blood Serpent. Para kay Zero, naging kahanga-hanga na si Kyumi. Bigla na lang, matapos itali ang lahat ng mga PKS, nagpahinga muna si Kyumi dahil nakaramdam siya ng hilo,
Alam niyang ang mga skill na ginamit niya ay kumonsumo ng matinding magic power, plus masyado niyang pinwersa ang sarili niya. Nilapitan siya ni Zero at pinuri sa magandang trabahong ginawa niya. Tinanong siya ng babae kung anong klaseng matinding kapangyarihan ang ipinakita niya, at sinabi ni Kiyomi na naipaliwanag na niya ito. Na-realize din ni Kiyomi na walang nakakaalam tungkol sa hidden class sa panahong ito, at inaasahan niya na 20 taon mula ngayon, ang impormasyong ito ay makukuha lamang sa pamamagitan ng mga S-class connections. Paano mo balak ipaliwanag ito sa iba? Isa akong D-class adventurer na nag-change sa isang hidden job at tinalo ang isang S-class assassin. Siguro hindi na nakakagulat kung maging malaking balita ito bukas, sabi ni Zero. Napangiwi si Kiyomi at tinanong ang babae kung mapanganib ba ito. Sinabi ng babae na sobrang mapanganib nito at mababaligtad ang mundo. Umupo si Zero sa riles at sinabing susubukan niyang kausapin si Alice at humingi ng tulong para mapanatili itong sikreto. Tinanong niya si Kiyomi tungkol sa impormasyon ng hidden job at kung paano ito gumagana. Pwede ko rin bang ma-unlock ang crafter job? Dagdag niya habang itinuturo ang sarili na may ngiti. Ang pag-unlock ng crafter ay nangangailangan ng proficiency, pero ang proficiency ay lumalaki sa magkakaibang rate para sa bawat sandata. Sa mga ito, ang mga great swords ay medyo mahirap i-level up. Alam ni Kiyomi mula sa kanyang nakaraang buhay na kahit ibahagi niya ang impormasyong ito, mahihirapan pa ring makamit ito ng iba. Dahil hindi siya sumagot sa tanong ni Zero, sinabihan siya ni Zero na kausapin siya sa halip na isipin ang hidden job ng mag-isa. Kahit ituro ko sa iyo, malabong magaya mo ito, sagot niya, at sinabi ng babae na napaka-harsh niya. Bilang kapalit, tuturuan kita ng kaunti tungkol sa archery, dagdag ni Kiyomi, na ikinagulat ng babae. Sa kanyang nakaraang buhay, marami siyang naranasang legendary weapons. Sinabi niya sa babae na may alam siya sa archery, pero naniniwala ang babae na nagpapanggap lang siyang alam ang lahat. Sino ka ba talaga? Tanong niya, at casual na sumagot si Kiyomi na isa lang siyang adventurer. Sinabihan niya ang babae na mas mabuting itago ang hidden job bilang sekreto, at sumagot ang babae na iyon naman talaga ang balak niyang gawin. Habang nag-uusap sila, lumapit ang mga adventurers at nagpasalamat. Tinanong nila ang pangalan niya pati na ang impormasyon sa skill na ginamit niya para talunin si Akira. Napangiwi si Kiyomi nang ma-realize na may mga tao pala noong laban niya kay Akira, kaya nasaksihan din nila ang paggamit niya ng mga hindi pamilyar na skills. Binulungan siya ni Zero na mahirap nang panatilihin ang sikreto ngayon. Ngumiti ng bahagya si Kiyomi at sinabi ang kanyang pangalan. Sinabi niya sa kanila na pwede niyang sabihin ang lahat, subalit mayroong pero.